katulad ng Panginoon sa mga dito, Panginoon. Lord, sa gabi nito, Panginoon, pinagpapasalamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong pagsama, Panginoon. Lord, sa gabi nito, habang kami magpapatuloy sa aming gawain, Panginoon, Lord, kasihan mo bawat isa. Give us knowledge, Panginoon, sa pag-intigil ng mga salita, Panginoon, aming maririnig. Lord, dalangin ko sa mga katatay, Panginoon, ikaw ang tuloy, Panginoon, tumabay at mangusap, Panginoon, sa bawat isa. Lord, sa gabi nito, wala kaming ibang itataas kundi ikaw lang. Itong dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Continue lang ako. Continue lang ko yan. Yan, napakabuti ni Lord at napaka-powerful ng ating worship. Tama po ba? Yan, naramdaman niyo po yung presence ni Lord. Yan. Parang kung pwede lang, yun na lang yung gawin natin no? Ayan. So, sa kabi-kabila ng mga balita ngayon, para bang ito na lang yung panging depensa natin no? Yung tayo ay makarating dito at hindi natin maramdaman yung nasa kapaligiran. No? Pag nakapakinig ka ng news, di ba? Dito sa atin, ulan lang. Yung, minsan struggle na tayo makarating. Pero doon, umuulan ng mga missiles. Tapos, maaaring dito sa atin, may turo lang yung bubong. Medyo worried na tayo. Pero doon, baka wala ng bubong. So, praise the Lord. Pero tayo po na mga biniyayaan ng Panginoon. At andito po tayong lahat. Yan. So, bago po tayo magpatuloy sa ating pray and worship night, meron po kami ng counting icebreaker. Yan. Kuya, pasok. Yan. At actually ito po ay malalaman po natin kung yung bukas po natin ay magiging maulan. Ganon? Ganon? Yan. Yung gusto po magpahulan ng mananalong numero bukas, kaya po natin malaman ngayon. Sino po yung gusto Ayan. Pwede rin po natin malaman dito kung may mga asawa tayong buntis, kung mga babae, lalaki yung susunod na Kidding aside po, ito po ay simple icebreaker lang para medyo tumakbo lang yung ating mga isip. Yan. May mga kanina po, nung piniprepare namin to, may mga nagpresenta sa akin, sabi, Kuya, saan mo dyan? Kasi nakita nila, akin ang premyo. 2.20, 2.5, saan mo dyan? Sino nga po yung mga lumapit sa akin kanina? Pamilya rin yung mga mukha nun eh. Ay, ito! Ito yung mga scooter. Saka yung pa isa eh. Pag mamaya ko natanong yung line-up, kaya mo na dito. Saka ito! Kasi ko yung Kuya Paul. Actually, hindi naman po ako pumili ng mga magaganda lalaki. Sadya lang talaga magaganda lalaki. Ayan, so, meron na po ba nakapanood ito, yung paano ito gagawin? Wala pa, no? So, iinumin lang. Ayan, so, ito po talagang makikita natin yung kanya-kanya nilang kakayanan dito, no? Sana naman po, no, pag nakita nila yung kakayanan nila, ay huwag naman mabas sa social media, no? At hindi naman kayo tatakbil ng pamilya nyo dito. No? Napakasimple lang po ng instruction. No? Meron po tayong fish bowl na merong lemon. Napakasimple lang po ng gagawin. No? Kanya-kanya pong diskarte. Ang kailangan lang po natin ay yung barya, pag pinatok natin doon sa lemon, hindi siya babagsak. Ayan, no? So, ngayon, may barya po dito, pili po kayo ng tigagalawa. Gusto yata nito pa. May kumuha ng malaki, may kumuha ng maliit. Ayan. So, nakita niyo naman po yung ating
nadinig niyo naman po yung instruction natin, ano po? So, unahin na po natin yung pinakabata. Kuya, ikaw. Okay? Papatong na po natin yung barya. Kailangan bumalanse doon sa lemon. Pero, baka kinakabahan ka, may premyo po ito. Okay? Kuya Bobby kukuhanin. Para mas kinabahan niya ito kay Bobby. Yeah. Ang kagandahan po nito, palalaguin natin yung taya ko. Ayan, sige po, babalansin na po. 1, 2, 3. Bawal po magmura. Ayan, sunod po natin yung pinaka makisig. Kaya, ikaw. Yan, no? Pwede dasalan, kuya. Yun, sayang, kuya. Siyempre, wala na tayong ibang pipiliin dito. Yung hindi nataranta last week. Wala naman nakatinig doon, wala nataranta dito. Wala nagmamadali. Sige po, Kuya Paulas. Sige. Ako na pala ito eh. Sayang. Pero nakita ko yan, malapit na yun sa'yo. Konti na lang. Yan mo pa nakaisip na lang. Ayan ha, second chance ha, second chance. Sabi ka sa akin, nagdala ko ng kanin. Second chance. Sige po. Ayan, kuya, pag-isipan mo mabuti, kuya, huwag mong intindihin yung mga pinipinturahan ng upuan doon. Ayan, hindi, yan. Gamitin mo kaya itong may manik. Ito, may manik na. Ayan, oh. Iba talaga pagka yung si Man eh. Ayan eh. Manloloko eh. Kasi tinuunan yung lemon eh. Ako tinuunan yung lemon eh. Iba talaga pag si Man eh. Si Manloloko eh. Tinuunan, ang tigas eh. Tinuunan, ibinabalansi niya eh. Ayan, sige po, second time. Hindi na lang sa pabigla-bigla. Ayan, hindi rin po kinaya. Kaya Paul, last but not the least. Ayan. Para na rin si Man, tinuuna ng lemon. Kaya nga namin ginawa transparent to para hindi namin makita yung mga pandarayan, no? Ayan, may nadinig po ako kanina dyan, kailangan daw sa tagiliran. Sino po yun? Sige ko, pambira, hindi naman magbabantana yan na ganyan, kung wala lang. Tatali ka. Tatagiliran, ito rin ka toto. Ito, para tatagiliran niya. Hindi naman magbabantana to ng ganito na parang galing sa trabaho. Kamusta ko yan yung mga worker ni Lord dito? Ano kilo na yung tansa? Wala pa. Hindi na namin ginagawa. Sige po, kay Toto, try, 2 beses. Kala ko, para mas kinakabahan ako sa'yo ka Toto sa ginagawa mo. Ayan. Ano po, kay Toto? Magsasabay-sabay na po. Balikan natin kayo sa Biyernes ko yan. Yan o. Mukhang matindihan din yung nadidinig ko doon. Magkabilaan daw. Ito, tatagiliran. Ayan, pambira. Sa Sunday na natin gawin ko yan. Ayan. Pakipatay niyo po yung ilaw. Para... Naantok na ako, ano ba? Tama ba yung oras natin? Alas 10 na? Ayan na, mukhang nakuha ni Kuya na... Ayan na, nakuha bumaliktad. Ayan, tapos may narinig po ako sabi, 3
dalawang gilid daw eh. Kaya sino yung nagdalawang gilid na? Kayo po? Huwag na po kayo magturuan. Magturuan. Yan. Sige po, try natin yung pagsasabayin. Pero isang baril lang. Isang baril lang tayo. Isang baril lang. Yan o. Ayan na. Kitang-kita na yung mga daliri. Mukhang nagpintura pa sa kanan. Kaya sa akin nagpintura? Ayan na. Mukhang bibiglayin dito. Yun. Ha? Ayan. So, meron bang gusto sumubok? Sa Sunday na po. Maubos yung oras natin. Ayan. Thank you, Kuya. Ayan. So, makikita niyo po na talagang kahit anong concentrate, no? Kahit anong oras yung ginugol, ay talagang hindi po kaya. So, sa madaling sabi po, kung i-relate natin ito sa buhay natin, no? Minsan talagang kahit anong isip mo, parang walang nangyayari. Pero kung ilalaan natin yung mga buhay natin sa ating Panginoon, sa Panginoon tayo dudulog, si Lord lang po makakasolusyon. Kahit ako po, hindi ko po kaya gawin yan. Pero naniniwala ko yung problema ko, kaya solusyonan ng Panginoon. Yan, sige po. Tatakam po natin si Lord. Yan, so ngayon po ay dadako po tayo sa pinakamahalagang parte. Thank you po, Kuya. Ayan, dadako po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain po ngayon. Tayo po ngayon ay pray and worship night. So, ngayon po yung oras na tayo po ay mananalangin at magpupuri sa Panginoon. At bilang pag-umpisa po, dito po sa topic po ito, i-guide po tayo kung paano po tayo mananalangin. So, gusto kong simulan dito. Yan, thank you. Yan. Ayan. Pamilyar po ba kayo sa logo na ito? Yan, sa mga nagra-writer po, sa mga nagpapadeliver, pamilyar po ba kayo dito? Yan. Sabi po dito, J&T. Ito po yung ating title, no? Sabi dito, Express Your Online Business. Sa lahat po ng mga nagnenegosyo o mga nagpapadala o mga courier, gusto niya, pagka-click pa lang ng send, andun na agad yung pinapadala nila. Tama? At dito sa mga nag-order naman sa Lazada, na nabasa naman 3 days pa ang deliver, gusto nila pagka-click, ma-receive na agad nila. Tama po ba? Lagi tayong nagmamadali. Di ba? Sino po dito yung mahilig sa mga instant? Di ba? Instant noodles, instant coffee, lahat puro instant, no? Gusto natin lagi, instant, mabilisan, express, no? Pag tinukoy naman natin business, ibig sabihin, meron tayong kailangan sa isang bagay, sa isang tao, o meron tayo namang iniintay, no? At gusto ko pong baguhin ito, sabi po dito, ito po yung title po talaga natin, J&T. Yan. Sabi doon, Jesus needs your time. Express your online business. So, yan no? Ang ganda po ng ating title, no? Jesus needs your time. No? So, dito po tayo magbubulay-bulay sa Mateo 6, verse 5 to 10. Mateo chapter 6, verse 5 to 10. Yan. Sabi po dito, yan. Ito po yung katuruan, ito po yung panahon na si Matthew po nagtuturo, no? Ito po yung panahon na si Lord po ay nasubaybayan niya po paano nagpagaling, paano nagbautismo, at dito na po niya ikinagay yung mga tagasunod niya kung paano mananalangin. No, sabi nga po doon, pag pinag-usapan po kasi natin yung panalangin, ito po ay personal, no? Ito po yung connection, no? Ito po yung direktang pakikipag-usap natin. At syempre, pag sinabi po natin prayer, ito po ay kumakain ng oras, no? At tayo po ba,
matanong ko lang po, gaano po ba kahaba, o gaano katagal, o gaano kabilis yung nilalaan natin sa pananalangin? Yan, so hindi naman po natin para patayuin pa o itaas ang kamay. Pero alam ko po, ang bawat isa po sa atin ay naglalaan talaga ng oras para manalangin. Tama po ba? Yan. At sabi po dito, basahin ko po itong quote na ito. Sabi dito, time is a currency you can only spend once. No? Isang kilalang author po ang sumulat nito. Sabi doon, time is a currency you can only spend once. No, ibig sabihin, yun daw pong oras natin, once na lumipas na, nagastos na natin, hindi na natin kaya ibalik. No? Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng makulit. No? Meron po ba dito na kayang ibalik yung 1 minuto, 1 segundo, 1 oras? Meron po ba dito kayang gawa noon? Wala po. Ibig sabihin, yung oras na lumipas po sa atin, irreplaceable na yan. Ang tanong, yung oras na tumatakbo po sa atin, saan po natin ginagamit? Saan po natin nilalaan? So ngayon po, sa prayer and worship night po natin, matututunan po natin na saan po ba dapat natin gamitin at paano paraan po natin dapat gamitin yung ating oras sa pananalangin. Okay po ba yan? Ayan. So datako na po tayo sa ating verse. Yan, sabi po dito sa Matthew 6:5-10. Sabi dito, ito po yung katuruan dito sa pananalangin. Sabi dito, kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ibig sabihin po, sila daw po, pag nananalangin ay publicity or ordinary doon sa karamihan ng tao. No? Sabi po doon, yun daw po ay parang nagpe-pretend. Nagpapakita na sila ay religyoso. Sabi nga po doon, no, allow me to use this word. Actually, sa ibang translation po ng Bible, yung mapagkunwari ay hypocrite. No? Sila daw po yung nagpapanggap na mga religyoso, pero sa totoo lang po, hindi naman talaga nila kilala si Lord. No? Maaaring sila po ay mga performer lang. No? Sabi nga doon, nagpapakita lang po sila ng mga hindi totoo. No? Ang tingin sa kanila, sila po ay mga righteous. Ang tingin po sa kanila ay mga religious. Pero totoo po nun, hindi naman po talaga nila kilala ang ating Panginoon. At sabi nga po doon, pag ganun doon po tayo manalangin, ay para nakuha na po daw natin yung gantimpala. No? Kasi syempre, no, yung mga nakapalibot sa ating mga tao, wow, napaka-religious ni bro, wow, napaka-madalangin ni bro. Pero totoo, wala naman talaga siyang personal na relasyon sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi totoo. No, hindi sincere. No, hindi talaga totoo na namumuhay siya na kilala yung ating Panginoon. At sabi doon, sa ating verse 6, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao. Hindi pa po ito yung verse 6. Ito po ay, sabi po dito sa, nag-advance na po ako ng konti. Matthew 6 verse 1, sabi dito, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin. Sa mga tungkulin sa Diyos, kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. No? Dito po sa verse 6 na to, 6:1, nare-remind po tayo sa anumang na-action natin. No? Gaya nga po nito, pinag-usapan natin is about prayer. No? Huwag daw po natin gawin itong pakitang tao. No? Hindi lang dahil naatasan tayo. No, hindi lang dahil nasa karamihan tayo o masabi lang natin na, wow, napakadalangin naman ng tao ito. Hindi po ganun. No, at sabi nga po dito sa verse 6, yan, ngunit kapag mananalangin ka,
pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. No? Sabi po doon, ito daw po yung mga ginagawa privately at naglalaan talaga sila ng devoted time. No? Sabi po doon, bakit po kaya mahalaga na gawin po natin yung pananalangin natin ng privately? No? Kasi doon natin mas nagiging intimate. No? Kasi pag tayo nananalangin ng tayo ay nasa silid natin, no? Malaya tayong lumuhod, malaya tayong umiyak, malaya tayo sabihin ng maluwag kung ano yung ating panalangin sa Panginoon. At sabi nga doon, no, endearment, no, expression of love. No, doon natin ay bubuhos yung pag-ibig natin sa Panginoon. No, yun yung kaibahan natin na sa labas, na publicly, na hindi naman natin na-express yung sarili natin. Kaya mahalaga po na bilang tayo po ay mananampalataya, sabi doon, pumasok kayo sa iyong kwarto. No? Bakit? No? Dahil gusto rin ng Panginoon na katagpuin ka niya eh. No? At yung kaya mong gawin na lalapit ka sa Kanya, no? Mag-humble doon ka sa Kanya, no? Ilalatag mo sa Kanya lahat yung mga isipin mo, problema mo, yun yung gusto ng Panginoon sa atin, yung sincerong pananalangin. At sabi nga po doon, pag daw gano'n tayo manalangin, makakamtam natin yung gantimpala. No? Which is yun yung mga answered prayer po natin. No? And then, tuloy lang po ako, sabi po dito sa verse 7, yan, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kapuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. No? Dito po ang sabi diyan ay personal relationship or personal prayer. No? Dahil kung talaga naman kung kilala po natin ang ating Panginoon, no? Actually, ano po yun eh, part po yun ng tradition or yung dating religious po na sabi nga po doon ay gumagamit pa po ng mga mabubulaklak na mga salita. No, or sasabihin natin na paulit-ulit or masasabi po natin na may pattern yung kanilang pagdarasal. Pero ito po, pinapaalalahanan po tayo dito, pag po tayo ay nanalangin, huwag na po tayo gagamit ng maraming salita. No, dahil po, ang nais po ng Panginoon, maging direct po tayo sa Kanya. No? Ano yung nais mo, sabihin mo, hindi na yung ano-ano pa mga salita. No? Minsan po kasi, no, nakagisnan po natin na-practice po na bago pa tayo makatulog sa ating Panginoon, bago pa tayo makalapit, ang dami pa natin kailangang basahin, ang dami pa natin kailangang sundin, ang dami pa natin dapat may mga pattern pa. Kung nakaka-relate po kayo doon, no, parang hindi naman yun yung personalize mo, no? Sabi nga doon, pag sinabing personalize po natin, no, wala na po itong mga bagay na hindi naman makakatulong, pero ito yung nais mo sabihin sa Panginoon, no? At makikita po natin doon, bakit po mahalaga na personalize yung prayer natin? Dahil naniniwala po ako bilang ama natin sa pananampalataya, tayo yung mga anak. Actually, hindi pa nga tayo siguro nagsasalita. Lumalapit pa lang tayo sa pahanan ng Diyos. Alam niya na yung pangangailangan natin. At ituloy ko lamang po, sabi po dito sa verse 8, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hihingi sa Kanya. At dito po pumapasok yung provider. No? Bakit po kaya naging ito yung provider? Sabi doon, kung alam mo naman yung tayo mo sa tinatawagan mo, no, sa ating Panginoon, sabi ko nga po kanina, hindi pa naman po natin na ibubuka yung bibig natin. Alam na ni Lord yung katungkulan eh. Parang tayo, mga tatay. Alam natin na kahit yung anak natin natutulog pa lang, kinabukasan, pag-isip mo, lalapit sa atin. Alam naman natin na hihingi ng baon.
Alam naman natin na mag-i-exam yun. Alam naman natin yun na mapapalit yun ng uniform. Ibig sabihin, tayo pong mga tatay o ang ating ama nasa langit, bago pa po tayo lumapit, alam na niya yung kaya niya ibigay sa atin. Alam na niya yung mga nakalaan na ibibigay niya para sa atin. Yun po yung relasyon bilang ama sa anak at anak bilang sa ama. No? Sabi nga po doon, no, minsan, sino po dito yung nakaranas na yung alos hindi naman ako pa yung bibig mo, pero wala kang kaya sabihin, pero nananalangin ka sa kanya, yung parang tumuturo na lang yung luha mo, no? Parang sinabi mo lang, Diyos! Parang, alam mo, parang sobrang alawak na nung na-express mo sa Panginoon, parang nailahat mo na lahat yung sasabihin mo sa kanya. Parang tulungan mo pa lang ako, pero parang kumpleto na yung binibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi nga, kilala ka ng Panginoon dahil anak ka niya. No, bago mo pahingin yun, alam na ni Lord John na yun yung sinasambit mo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. And then, sabi po doon, basahin ko po ito, advance lang po tayo ng konti. Sabi po sa Matthew 21:22, ano man hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Amen po ba? Amen. Yan. So, kailangan po kinikilig po natin ito. So, dahil kung ito naman po ay kalooban ng Panginoon, imposible hindi niya po ito ibigay. Dahil kung ito naman po ay kung makakasama po sa anak, di ba hindi niya rin naman po ibibigay? Kaya po, hingin po natin yung kalooban ng Panginoon at kaakibat ng ating panalangin. At sabi nga po doon, di ba, anumang hingin, pagkakaloob. Natutuloy po lamang po, sabi po dito sa verse 9, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. Mahalaga po na malaman po natin yung ating posisyon at yung posisyon ng Panginoon sa buhay natin. No? Sabi po doon, lahat po tayo, ang iniing natin ay yung kapayapaan, maayos na buhay, may kagalakan. Ang sinasabi po doon Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. No? Alam naman po natin na pag sinabi pong langit, sabi nga doon, wala naman kaya ikumpara sa langit Mapapisikal man. No? Pag nabasa po tayo ng Biblia, pag sinabi yung langit, no? Perfect yan Walang kayang pagkumparahan yan. At ganoon din po spiritually, pag langit ang nararamdaman mo, dahil kasama mo Panginoon, hindi rin kayang pagkumparahan yan. Kaya po mahalaga na malaman po natin yung posisyon ng Panginoon sa buhay natin. Siya yung Diyos natin Siya yung Diyos na hindi magkukulang. Siya yung Diyos na hindi magpapabaya. Siya yung Diyos na kayang bumago. Di ba po? Sabi nga po doon, yung experience po na kasama natin ng Panginoon, hindi po kaya tapatan ng anumang bagay. At sunod ko po itong verse na ito. Sabi po dito, verse 10, dumating nawa ang inyong kaharian, masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. No? Lalo na po sa sitwasyon natin, no? Kabi-kabila nga po nangyayari. Bagamat hindi tayo kasama doon sa gerang nangyayari, pero apektado tayo. Pero sa sitwasyon po na yan, kailangan tingin natin yung kalooban ni Lord, no? Yung maranasan natin yung langit, kahit ganyan ang sitwasyon. Sino po ba dito yung nagwo-worry? Sino dito yung hindi ako makakatin kasi kapos ako, kulang ako, nagtaasan ng bigas, tumaas ang petrolyo, tumaas ang lahat na to, tumaas. Pero dahil nasa puso mo yung langit, pinaparamdam ng Panginoon yung langit sa puso mo. Kaya mo nagagawa ka.
sitwasyon natin dati. Nung wala tayo sa Panginoon, pag dumating ang mga pagsubok na to, parang ayaw mo na nga lumabas sa bahay mo. Ayaw mo na nga ihakbang yung paa mo. Kaya ito po yung pinapaalala sa atin, no? Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad na nasa langit. Pero ito na po yun, nangyayari na po yun. Nararanasan na po natin, mga kuya. Yung hindi tayo naapektuhan, yung hindi tayo nagpapadala sa emosyon, hindi tayo nagpapadala sa paligid natin, hindi tayo napapaghinaan ng loob. Ito na po yun eh. Dito pa lang po, napapractice na po natin yung langit. Yung malaya tayo nakakaawit, malaya tayo tumutugtog, malaya tayo nagpapagamit. Ito na po yung langit. Nararamdaman po natin. At syempre, lalo na po, pag nasa langit na po tayo. No? Sabi po doon, piniprepare po tayo at dinideclare na natin yung langit sa buhay natin. Amen. Amen po ba doon? Amen. Ano naman kung tumaas yung bigas? Ano naman tumaas yung petrolyo? Hindi naman ang pinagkukulang ng Panginoon. Amen. Ang sarap po ng ang sarap po ng pakiramdam na nagiging busy tayo. Sa totoo lang po, ito yung langit eh. Yung nagiging abala tayo sa mga gawain para sa Panginoon. No? Kung talagang masusubaybayan nyo lang po yung isang linggo ng mga katatayan sa mga hindi pa po nakakaalam, busy-busy po sa paglipat natin sa bagong church, busy-busy po sa paggagawa ng mga paint jobs sa mga upuan natin, busy-busy po sa mga C2S. Ito yun eh, ito yung langit. Nag-uumapaw na langit sa kalooban mo, kaya mo nagagawa yung bagay na yan. Pero subukan mo wala sa Panginoon. Baka iniisip mo, wala. Ito na yung gera. Wala na kaming kakainin. Paano ko ba biyahe? Walang pagkasulina. At gusto ko po dito magtapos sa istorya nito. Ayan. So, nung June 12 po, no, baka po napanood nyo po ito or dumaan po ito sa Facebook ninyo. Isa po silang masayang pamilya. Actually, doktor po at doktora. So, ito, yung lalaki po ay nasa ibang lugar sa London po. So, nandun po siya, nagtatrabaho po siya doon for 6 years. Matagal na panahon. 6 na taon niya pong iniwanan yung pamilya niya para doon mag-prepare, maghanda, no? Mag-ipon, no? Para sa seguridad ng kanyang pamilya. At nung babalikan niya na po yung pamilya niya sa India, kaya sinundo niya po, nakasakay na po sila sa aeroplano, kompleto po sila, masaya-masaya, talagang iniisip na po nila, paglipat nila ng London, nakaready na ang lahat. Kompleto, talagang may bahay, siguradong naghanda yung pera, yung mga bata, mga kapag-aral. June 12 po, ito po yung nangyari. Na-aksidente po sila sa kanilang aeroplano. Anim na taon na pinagandaan ng tatay na parang pag sinundo niya yung pamilya niya, kung saan nakakamada na eh. Nakaprepare na lahat eh. Finances, may bahay, makakapag-aral, dire-diretso ang mga anak. So talagang kung saan okay na eh. Pagsundo niya sa pamilya niya, ito yung hindi inaasahang bagay. Actually, hindi pa po totally talaga nakakalipad yung aeroplano. Mas malayo pa yung tinakbo sa runway na paliparan kesa doon sa ilipad na aeroplano. Marami pong namatay, almost 200 plus na tao.
At kung pag-uusapan po natin dito yung oras, nating mga tatay, pag-uusapan natin dito yung seguridad ng pamilya, kanino ba natin dapat ilagak yung seguridad natin? Kanino ba dapat natin ilagak yung oras natin? Maring umuubos tayo na napakahabang oras. Lord, pagbigyan mo ako. Mag-ipon lang ako. Lord, pag okay na ako, yung po'y malimit na nangyayari, Lord, pagbaluhin mo lang ako. Pero dahil ko po sa birthday ito, sabi ko, no, sino sa inyo ang mga kapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pagpamagitan ng kanyang pagkabalisa? Minsan, dahil sa pagkakabalisa mo, diyan mo ino-overtake ka ng Panginoon. Diyan mo inuunahan ng Panginoon. Lord, kung papagamot ako sa iyo, basta bigyan mo lang sa taon, 2 taon. Pag-ready na yung lahat. Ipon lang ako. Pero sabi nga po dito, sino daw po ba yung kaya magpahaba ng kanyang buhay? Actually, oras niya ginamit dito. Pero totoo, kahit segundo, hindi mo kaya tugtungan yung buhay mo. Hindi natin kaya tugtungan yung buhay natin. Kaya doon po sa naisin po natin na, Lord, baka pwede naman ganito. Mas mabuti po siguro na yung oras na meron po tayo ngayon, mas mabuti po siguro na ilagat natin sa pananalangin, paghingi ng karunungan sa Kanya, paghingi nung ano yung plano mo sa buhay mo. At naniniwala po ko na pag yun ang hiningi natin sa Panginoon, hindi naman yung plano ipahamak tayo eh. Ang plano ng Panginoon sa buhay natin, pagtagumpayin tayo. Kung ilalagak natin ang buhay natin sa Kanya. So, nakakalungkot po na balita, no? 6 years. Siyempre, lumaliw siya, sabi nga to, long distance relationship sila. Hindi po maikling panahon yun. Mahabang panahon po yun. At yun po yung naging resulta. Marami pa pong istorya, marami pa pong mga kagaya po ng ganyang pangyayari. Dahil nga po, nababalisa sila eh. Hindi naman po tayo exempted doon mga kuya. Pero ito nga po, no, sa ating pray and worship ngayon, tinuturuan po tayo na magtiwala tayo sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon yung sitwasyon natin. Sa oras po ito, no, ayahan po natin kayong tumayo. Tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. No? Ang prayer item po natin ngayon is our family, sa ating pamilya. No? Huwag po tayong makontento, huwag po tayong maging kampante na tayo lang po yung nakakilala sa Panginoon. Alam po na meron po kayong mga nasa isip ninyo, mga kapamilya ninyo, mga ninyo, na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. At hindi po masaya yun. No? Hindi po masaya yun ang pag-uwi ninyo or makikita nyo yung mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak ninyo, yung malalapit sa puso ninyo. Alam mo, ikaw ligtas ka, pero paano sila? Sama-sama po tayo mananalangin, no?
Ako na po muna mananalangin at mamaya po mag-group po tayo kahit by twos po. Pili po kayo na makakapag-pray po kayo dalawa. No? Hingin niyo po yung prayer niya ng bawat isa. Declare niyo yung mga pangalan mismo kung yan man yung kapatid niyo, magulang niyo, anak niyo. No? Ang maganda nga po, pag ipanalangin natin sa Panginoon, po tayo bigyan ng kapayapaan hanggat hindi natin naaabot yung mga kapatiran natin o yung mga kapamilya natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Bigyan niya tayo na talaga puso na hindi makontrol. Puso na talagang nag-uumapaw na, Lord, abutin ko itong mga kapatid ko, tulungan mo ako. No? Sige po, tayo po ay sama-sama manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, truly, Panginoon, na lumalapit kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Babakumbaba kami, Panginoon, at katatay. Alam namin, Panginoon, na Lord, marami pa kami mga kapatid, kamag-anak, Panginoon, na hindi pa po, Panginoon, nakakakilala sa iyo, Panginoon. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, dahil hindi kami, Panginoon, na nagpapanghinaan kami ng loob, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, bigyan mo kami ng katapangan, Panginoon, na Lord, na maikunik namin sila, Panginoon, ma-share namin sila, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. And we pray, Panginoon, na Lord, ikaw ang makita nila, Panginoon, habang kami lumalapit sa inyo, Panginoon, Lord. And we pray, Panginoon, Lord, sa bawat pagbukas, nalalo ng bibig, Panginoon, tanging tinig mo lamang, Panginoon. At alam namin ng tanging tinig na ito, Panginoon, ng tanging makakapagligtas lamang sa kanila, Panginoon. Lord, kung ano man, Panginoon, yung nararanasan namin kapayapaan ngayon, Lord, we pray, Panginoon, iparanas mo rin sa Panginoon para sa kanila, Lord. Lord, bigyan mo kami sa bukas na isip, Panginoon. Ipakita mo sa amin, Panginoon, yung mga kamag-anak namin, Panginoon, yung mga kakilala namin, Lord. Kung sino man yung dapat namin ipanalangin, Panginoon, Lord. Lord, sa simpleng pagbibigay namin ng mga vlogs, Panginoon, Lord. Sa simpleng, Panginoon, ng pag-share namin, Panginoon, ng mga word mo, Panginoon, Lord. Bigyan mo kami ng katapangan dito, Lord. Huwag kaming makontento, Panginoon, na kami lamang, Panginoon. Huwag kaming masatisfied,